Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran SVD, Associate Priest of the Shrine. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Bayan mawit ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili. Isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari. Bayan umawi ng papuri, bayan umawi ng papuri. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Patungkol po sa mga ALS, special intention ng mga SBD, ang misa tuwing alas 8 ng umaga. Maraming salamat sa GMA at saka maraming salamat sa CBRC.TV. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri
sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y binigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Kanya upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusa ko't hirap, ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag. Puhon sa aming masikatin mo, ang liwanag sa iyong piling. Alleluia, alleluia, ang liwanag mo. Alleluia. Dapat mapagturo ninyo at malaman,
na mahal ng poon akong kanyang hirang. Dinirinig niya sa pananawagan. Puon sa aming masikatin mo, ang liwanag sa iyong piling. Alleluia, Alleluia, ang liwanag mo, Alleluia. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin, nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Puon sa aming masikatin mo, ang liwanag sa iyong piling. Alleluia, Alleluia, ang liwanag mo, Alleluia. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw poon ang nangangalaga. Puon sa aming masikatin mo, ang liwanag sa iyong piling. Alleluia, Alleluia, ang liwanag mo, Alleluia. Puon sa aming masikatin mo, ang liwanag sa iyong piling. Alleluia, Alleluia, ang liwanag mo, Alleluia. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyay si Jesucristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang na tayo'y nasa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mabuting balita na ating kaligtasan ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon ngayon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot, sapagkat akala nila ay multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo nagugulumihana? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking paa at kamay, ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. Pagkasabi nito, pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya ay binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw, kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem, at kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lalo na sa mga ALS learners na nakikinig ngayon. Kahapon, walang internet sa amin. Relate ang marami sa inyo dyan, hindi ba? Kaya worried yung aming treasurer. Pinatawag ka agad yung technician. Kasi sabi niya sa akin, na ang laki ng smile, baka mag-suffer ng emotional distress ang mga pare pag hindi ma-check ang kanilang social media platforms every 2 hours, parang ganyan. So, wala kahapon. Ngayong umaga mayroon na. So, parang resurrection ng kaunti pag bumalik yung internet mo. At ang una pang bumungad sa akin, BTS. Yung 7. Idol ko yun eh. Tapos nung kumanta na, ganda ng boses, Tagalog. Ganda ng boses, ganda manggaya, gayang-gaya yung boses ng BTS, ni Suga at sa kanyang mga kasamahan. Pero ang Dynamite, ginawang Dolomite. Nakakatawa. Halos gumulong ako ng kakatawa kanina umaga. Nagising ako ng alas 5. Ganda ng boses. Galing gumaya. Nagpapatawa. Resurrection. Kaya sabi ni Gandhi, sabi ni Nietzsche, hindi ako naniniwala dyan sa mga Kristiyano at kanilang resurrection. Hindi naman sila mukhang niligtas na dahil ang hahaba daw ng muka. Hindi masasaya. Ang mga Pilipino, masaya. At ganito ang aking sasabihin. Ang lalim ng pinaghuhugutan nung saya ng Pilipino. Sapagkat yung pure, unalloyed joy sa Smoky Mountain ko nararanasan sa mga nambabasura. Pista nila pag muling pagkabuhay. Kaya 2 taon na yan silang hindi masaya dahil hindi sila nakakapag-prosesyon eh. Yung sinasabi ng mga sociologist o religion na mysterium tremendum et fascinans, yung hiwaga na nakakatakot pero nakakabighani, doon mamaranasan. Sinasabi sa akin pag sumama sa prosesyon, yung mga bisita ko minsan galing sa Germany, galing sa Amerika, sabi nila nangangalisag daw ang kanilang balahibo pag nagsasalubong na. Kwitis mo na. Hindi mabilang ng mga bituin sa langit pagsabog ng mga kwitis. Binabasag ang kadiliman gaya ng muling pagkabuhay. Pagkatapos magsimula na yung ati-atihan na drums
Yun ang mga ngalisag, ang balahibo mo doon pag nagtatambol na yung mga kabataan na parang nawawala na sa sarili. Hindi naman nag-drugs, pero pag nag-drum sila, tapos andyan ang kanilang patron, makikita mo sa kanilang mukha na may iba pang daigdig. Pagkatapos, iaangat na yung andas na ang bigat. 20 mga kalalakihan ang dyan. Sinasayaw nila yan. Umiindayog, umiikot, walang nagkukumpas. Parang meron silang kaisang kamalayan na lang. Pagkatapos pag salubong yan sa mahal na birhen at inalis na yung talukbong na itim, sisigaw yung mga tao, parang itinaas ka rin hanggang sa mga ulap sa kaligayahan. So yung dynamite na nagiging dolomite, diyan nakaugat yan kung hahanapin mo sa sociology of religion. Lagi tayong sinasabi na ang mga Katoliko hindi naman sinusunod si Kristo, pero ang lalim niyan, pati sa Passion and Revolution ni Rinaldo Ileto, sinabi niya na hindi mga idea galing sa Europe ang nagbunsod sa mga Pilipino na maghimagsik. Yung pasyon, yung sinasabi doon na yung aba, lalaya yan. Kaya sa kanilang pagbabasa, parang nagkaroon din ng iisang kamalayan ang mga Pilipino na panahon na naghimagsik sila. Ganyan ang mga Pilipino. Masayahin yan, nagtitiis yan na parang kalabaw, pero pag nagalit yan, lagot yung pumahadlang sa kanila. Kasi ang lalim ng pinanghuhugutan natin, ng ating saya, ng ating ligaya. Kinilala. Kaya ko lang kasi nababanggit yan. Sabi sa Ebanghelyo kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. At anong sinabi ng Santo Papa? Noong 500 years anniversary, nagmisa siya sa Vatican. Ang alay daw ng mga Pilipinong Katoliko sa mundo ay yung kanilang saya, yung kanilang joy. Maniniwala ka sa Santo Papa dahil alam niya ang nangyayari sa mga bansa. Yung mag-papal nuncio, espiyan niya yan. Sinasabi niyan. Yung mga papal nuncio niya sa halimbawa, London, sasabihin niyan, Your Holiness, the churches in London are full of Filipinos. Nung nag-aaral pa kami sa Roma, pati yung mga Italiano na hindi na nagsisimba, nanonood sa mga Pilipino doon sa bintana. Kasi ang saya, pag kumanta na. Pati sa Florida, andun ako, pati sa Seattle, ganun ang nangyayari. Bagong salta ang Pilipino, doon muna sa likod ng simbahan yan. Tapos sunod na linggo, nasa gitna na siya. Nagtawag na ng pinsan niya at mga kumpare. Yan, lima na sila doon. Tapos, tatabi na sa choir yan. Sunod mo na misa, sila na ang kumakanta dyan, Papuri sa Diyos. Puno na ng Pilipino yung simbahan. Ang dami kong karanasan na ganyan. Kaya, pag sinabi ng Santo Papa, joy is the legacy of Filipino Catholics after 500 years of being Christianized. Totoo yan. Kayo, ang mga saksi ko sa mga bagay na ito. Kaya si Nietzsche, na atheist, sabi, ang mga Kristiyano raw, hindi mukhang naligtas na dahil malulungkot ang mukha. Papuntahin mo sa Smoky Mountain pagpista. Hindi tayo nagagapi ng labis na kalungkutan. Alam mo natin, kulela tayo sa vaccine. Ayaw pang mapapabaksin ng mga Pilipino dahil natatakot sa side effect. Ako nga ang natakot kasi nung AstraZeneca, 10 kami, 2 lang kaming walang side effects. Yung iba nag-chill, yung iba may lagnat. Mas maganda daw yung may side effects Ang ibig sabihin, yung lumalaban yung katawan mo doon sa pinanghihinang virus na tinurok sa iyo. Tsokolila tayo sa vaccine. Number 1 din tayo sa dami ng cases ngayon sa buong Southeast Asia. Huwag ako ang ibabash ninyo, pero si Montol po ang nagsasabi na para daw mga manok na pinugutan ng ulo yung nag-ano ngayon para ma-solve itong COVID-19.
Pero masaya pa rin ang mga Pilipino. Hindi tayo nagpapagapi. Ang lalim ng pananampalataya, kinikilala ng Santo Papa. Pumunta ka kung saang lugar. Tingnan mo sa Dubai ba yun? May ang laking simbahan doon. Hindi lang nilagyan ng cross, pero 400,000 na Pilipino ang nagsisimba doon. Tapos laging nilalait. Tama din naman minsan na kung Katoliko tayo, bakit number 1 din tayo sa korupsyon? Dami nating problema sa buhay. Andyan ang muling pagkabuhay. Humugot kayo ng lakas ng loob mula doon sa kaligayahan na ating nararanasan sa salubong ng mahal na Birhen, sa traslasyon ng Nazareno, sa sinulog ng Santo Niño, sa dinagyang festival ng kung saan-saan pa na masaya tayo. Hugot tayo dyan. Huwag tayong magpagapi ngayon. Kahit kulilat sa vaccine, number 1 sa infections, hindi maliwanag kung ano pa ang gagawin. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Ang dami-daming mga sinungaling sa social media na nire-repost daw din ng iba na hindi na nag-iisip. Hindi tayo magpapagapi dyan. Tuloy natin yung sinabi ng Santo Papa. Kakahiyaan naman sa Santo Papa sasabihin sa buong mundo. The legacy of the Filipino Catholics, joy. Jesus, others, yourself. Unahin mo yung Panginoon na muling nabuhay. Tapos susunod mo yung iba. Pahuli mo yung sarili mo. Tutuloy ang joy mo. Yan lang formula. Napakadaling formula ng ating pananampalataya. Kaya nabibigyan tayo ng lakas ng loob na kinikilala din sa buong mundo. Yung mga hospital sa Los Angeles, minsan 30% yan mga Pilipina. Sila rin ang pinakamataas na tinamaan ng COVID. Mabuti sa Amerika. Mayaman sila doon. Dito sa atin, pila ang PGH. Namamatay ka na lang minsan, hindi ka pa nakapasok sa ICU. Maliban lang kung alam niya na, nauuna yung iba. Huhugot din tayo ng lakas ng loob dito sa ating nararanasan ng mysterium tremendum et fascinans. Wala ang science dyan. Walang masasabi ang science dyan. Diyan din tayo humugot para sumunod rin naman tayo. Bakit? Para kang si Donald Trump na hindi nagma-face mask. Kasalanang malaki yan. Kung yabang mo na hindi ka tatamaan, baka yung iba ang i-infect mo malaking kasalanan yan. Huhugot tayo mula sa ating joy ng strength. Hindi lang ang mga nurses ang matatapang. Yung mga partner namin sa Department of Agriculture, yung mga teachers na kilala ko sa Department of Education, yung mga tuloy pa rin pagtatanim sa DNR, kilala ko yan. Hindi lahat korap. Maraming nagsisikap at malakas ang loob kahit na may danger na ma-infect. So yan, gusto kong bigyan ngayon na kayo ang mga saksi ng mga bagay na ito. Sinabi din sa Ebanghelyo, they recognized the risen Lord in the breaking of the bread. Sinabi din sa Ebanghelyo na ipinaliwanag ni Jesus ang mga nasusulat na dapat matupad sa Kanya yon. That's what we are celebrating. Liturgy of the Word, to understand God's Word in Scriptures. First reading, Psalms. Second reading, Gospel. Galing lahat sa kasulatan yan. Unang bahagi ng Eucharistia. Ang pangalawa, consecration. Kung tunay ang pananampalataya mo, you will recognize Christ in the breaking of the bread. At doon, ang magiging bukal ng iyong saya. The source of joy and strength. At yan ang ipagdasal natin sa misang ito, sa halip na
sa harap ng katotohanan na nahihirapan tayo ngayon. May COVID-19, bagsak ang ekonomiya, darating pa yung climate change, paghahandaan natin, prepare ourselves for untold misery. Hindi tayo pagagapi dyan. We will remain joyful, we will remain strong. And no one can separate us from the resurrection of Christ. Hindi M16, hindi machete, hindi mga bala ng kanyon. Because Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. Magsitayo po tayong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya sa Diyos ng pagmamahal at ang muling pagkabuhay ng Kanyang anak. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, dumulog tayo ngayon sa ating mapagmahal na Ama na binuhay mula sa kamatayan ang Kanyang anak na nagiging bukal ng ating saya at galak. Ang ating itutugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, alalayan mo ang simbahan at ang mga namamahala sa aming pamayanan upang huwag silang mapagod sa pagsilbi sa mga dukha, mga inuusig, at mga isinasantabi sa aming pamayanan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, gabayan mo ang mga nahaharap sa mga krises sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, makita ka nawa namin sa banal na kasulatan at sambahin ka sa Eucharistia, sapagkat ikaw ay napapa sa amin upang pagningasin ang aming mga puso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumao naming kapatid. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, amin ding dalangin ang iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak, itulot mo na magpapatuloy kami na maging masaya at nagagalak at nananatiling matatag sa aming paglalakbay tungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo.
sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, ilumig, nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid, pa itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manawing lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, nagsasaya, nagagala dahil sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Naniloob mong aming ikatuwa ngayon upang pagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako ay buhay lagi bilang handog. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng lahat ng nilikha sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ng binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayan ng Kristiyano upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang alay upang sambahin ang iyong pangalan. Kaya isinasamo namin, pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga alay na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nabuhay na maguli. Siya ang nag-utos na ipagdiwang namin ang misteryong ito.
Noong gabing pinagtaksilan siya ng isa sa kanyang mga alagad. Samantalang naghapunang kasama nila, kumuha si Jesus ng tinapay. Pasalamat sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ning paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginugunita namin ang kamatayan ng iyong anak na sa amin ay nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay aming pinanabikan. Ay bilang pasasalamat, nialay namin ngayon sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Luubin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kasama ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kasama ni San Jose na kanya esposo, kasama ng mga apostol, mga martir, at lahat ng mga banal na inaasahan naming laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo si Onesto, lahat ng mga obispo at mga pare, madre at brothers at ng iyong piniling sambayanang Kristiyano. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong pamilya na ngayon tinitipon mo sa iyong mahal na harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay maasang magtatamasa ng walang hanggang galak, tuwa at saya kapag napagmasdan namin ang kaningningang walang maliw na dadampi sa bawat luha ng dalamhati, sapagkat pag nakaisa ka namin, Panginoong aming Diyos, kami ay maging katulad mo at sasamba kaming walang humpay sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang mga pangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, Alleluia. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, Alleluia. Amen, amen, amen. Amen, Alleluia. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na nabuhay, na maguli, nagtagumpay laban sa kadiliman at kasalanan, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Nihilingin namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaang pangmatagalan. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng tandaan ng kapayapaan ni Kristo na nabuhay na mag-uli. Ito ang katawan at dugo na ating Panginoong Jesucristo, tagapagligtas na nabuhay na mag-uli at siyang bukal ng ating saya, ng ating galak, ng ating tuwa. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Yesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Nag-isa sa
saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Nalangin tayo. Manaming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami magpapatuloy na magiging masaya, natutuwa, nagagalak, at maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemyang ito sa bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat.
Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritong Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Saints Arnold Jansen and Joseph Freinademetz. Ipanalangin ninyo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at tingin ang pagbabasbas na may kapal. Ang Diyos na tumubos at kumukop sa inyo, pakundangan sa muling pagkabuhay ni Kristo, ay siya namang magpala sa inyo sa kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos, nang walang hanggang tuwa at galak, ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat na mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang galak, tuwa ng Panginoon upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala. Sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. May the Holy Triune God live in our hearts. And the hearts of all people, Saints Arnold and Joseph, pray for us.